Kung nag-bitter ka, sabi nila, ba't ka pa mag-bitter? Para mo nang tapos magsusunat ka. Para daw, sinarado ko na yung pag-bitter daw. Yung meron kasing nagano sa akin na nag-bitter ako, di ako makatulog. Tapos Sige, sige. ako. Lahat kayo nakakain dito. Pag Sige. nag-bitter ka, dapat close ka na, matulog ka na. Ay, di ka nga matulog, nasuna ka. Nasuna ka. Parang bida daw yung dating. Parang bida daw yung ganun dating. Tinan mo yung mga nagraramadan, pag Ramadan, di ba? Hindi sila nag-bitter pagka sa witter. Umaalis sila kasi babalik na lang sila bago sila matulog ulit. Yun ay may Sabi mga na, Bida daw, kasi sabi niya bro, close na yun ng witter ka, bakit nagsuna ka pa? tandaan po natin ang witir ay sunna, hindi obligado yan. Tinatawag nila na muakkada kasi ito ay hanggang namatay si propeta ay hindi niya ito na-miss. Ang witir, dalawa po yan. Halimbawa, kung may layunin tayo na magtatahajud tayo, gigising tayo bago magpajar, kahit hindi ka mag-witir. Okay. Halimbawa, nakatulog ka ng mahimbing, nakagising ka ay fajar na. Walang problema kasi yung layunin natin, di ba? Nasabi natin Muslim tayo. Kung ano yung layunin natin at hindi natin nagawa, wala tayong problema. May ganti pala pa rin tayo doon para tayong nagsala ng witir. Basta lang sigurado na talagang hindi ka nakagising, pero paggising mo, fajar. Pero kung nakagising ka bago mag-fajar at nakatulog ka uli, ay hindi mo matatanggap yun. Kasi nakagising ka, bakit ka natulog uli, di ba? Oh, yan ang ano doon. Kasi nakagising, tinatamad pa sa kanila matulog uli hanggang sa nag-fajar na. Pangalawa, yung iba, mag-witter na sila. Sigurado. Pero kapag nakapagsala ka ng witter, ang sabi po ng mga eskwela, pagka limo, nakagising ka ng maaga, naisipan magtahajud, di ba? Magtahajud ka, hindi ka na magsasala ulit ng witter. Tapos yung witter. Oh. May isang lang natin na kasi ang meter. Pagsarado ng ngayong araw mo na pagsala. Nag-meter ka, yung araw mo na yun, tapos na. Kaya kapag naggawa ka doon ng tahajud mo, palit ibang araw na yun. Hindi na sa nabasahan. Bago na naman yun. Bago na naman sa bunga. Magkaiba pa rin. Tapos na naman dati, mapapansin mo, hindi sila Diba? nag-bitter. Kasi nga, pa sila doon. yung kasi ang intention nila eh. Pero may sabi na ang bro. kapilan nila, bandang mo din sila mag-bitter siguro, papatulog na sila. Hindi kasi bro, meter kasi close. Iba yung layunin nila. Ang layunin nila doon, siyempre, May tatanong sila magtatanong. babalik sila ulit. Hindi sila nag-meter. Pero kung mag-witter ka, walang problema doon. Susuna ko, walang problema naman. Oh, walang Bro, kasi ang suna mo na yun, hindi na yung kasama sa meter mo na araw. Pag nag-meter ka, yung araw mo na yun, sarado na. Sa palibagong araw mo yung kasama nung ginawa mo ngayon. Sinasabi nila, Pagkising mo, bago magtakajud. Hindi nga kasi intention niya kasi intention na magkajud. Siyempre, wag ka magudo ka talaga. Intention na magbalikan sa kajud. Hindi, sagutin ko muna yung ano kay Bro, kay Muhammad. Si Muhammad, yung nagsasabi na parang bida kung magsuna ka, maling-mali yun. Tandaan po natin, wala man siyang patwa, sabihan niya ako ng nagulat. ang tarawih, ang salatut tarawih, di ba, nagkakaiba po yung mga eskolar doon. Na sa panahon ng propeta, ang pinakandod yung 10 raka o 12 na raka. Nabago po yan, naging 20 rakat ng panahon ni Umar ibn Khattab. Okay. Ngayon, ang sunna, wala pong problema pagka pinarami mo yan. Siyempre, nagsuna ka, sabi mo, di ba? Tapos ituturing mo na bida. Wala nang walang pwedeng sabihin na bida kasi kung sa sunna, kahit na maraming sunna, walang problema doon. Ang ano din, mathna, dalawang raka, magsalam ka, dalawang raka. At least, yun ang layunin mo dun. Nagsuna ka sa depende kasi maraming klase. Matulog ka muna bago ka nagsunat ulit. Hindi ako katulog bro eh. Ganun na sabi ko, hindi ako matulog. Kasi nagsunat na lang ako. Mas pinakatama yung ginawa mo. Subhanallah. Pinakatama na bago ka nagsuna ka. Pero may layunin ka na mag-witter ka dahil walang problema doon. Pero kung alimbawa, wala kang balak, nagigising ng maga para mag-witter, yun ang dapat. Yung intention mo Mag-witter pala, tayo. yung intention mo na yung araw mo na mag-close na yung sala mo, kaya nag-witter ka. Mag-witter ka. Kaya kung magising ka mag-tajud ka, pwede sa panibagong araw na yung magsasama. Yun ang gagawin mo ngayon. Kung may balak ka na saka na lang sasaraan yung ano mo, pangapagsamba mo, matutulog ka muna, paggising saka na lang, okay na yun. Pero kung sa oras na maisipan mo, mag-witter na ako para sigurado kasi hindi natin alam Minsan, hindi ka nagsasabi. yung kamatayan, di ba? So at least nakasigurado ka na kapag-witter ka. Pero hindi pwedeng ulitin, nakapag-witter tapos na yun, isang witter lang. Sa Ramadan start, may trabaho panggabi. Ngayon kung hindi ka magsala ka lang ng
isya, hindi ka mag-trabaho sila kayo. May trabaho. Tandaan po natin, ang sunnah, pag iniwan mo yan, wala tayong kasalanan. Basta yun ang pattern natin sa hadith, ang sunnah ay wala tayong kasalanan kapag hindi yung ginawa. Pag ginawa natin, may gantimpala. Ang tarawih, wala namang nagsabi na obligado yan. Pero may gantimpala pa rin tayo. At pangalawa, hindi naman ito buwan-buwan kasi isang buwan lang sa isang taon, di ba? Kaya tayo, sinasamantala natin na kung kaya natin, di ba? Ako, mula nung first time na nag-abroad ako, sabi ko, ganito ba ito? Kasi siyempre may trabaho tayo. Pag nagtarawih tayo, may iwan tayo ng bus. Kaya sabi ko, sa 3 taon, 3 Ramadan ko sa Rasid mo, nung salesman ako doon, hindi ko talaga makapagtarawih ng kumpleto. 4 lang raka. Minsan pa 2 kasi minsan maaga dumating yung bus. Pag iniwan ka, malayong pupuntahan, eh yung pinagtatrabuhan, ikaw ang... So, pwede gamitin mo yung sunnah kahit nasa bahay. Pwede mo ituloy doon bago ka matulog. Kainan mo yung nasa bahay lang. Halimbawa, nakatapos ka sa trabaho, o di kaya doon sa lugar, kung mayroon ka rin lugar na ano, hindi ka pa nagsimula, magsala ka muna ng sunnah doon, itutuloy mo yung tarawih, walang problema. Hindi naman obligado sa bahay. Eh, di ba, unang-una, ginawa ni Propeta sa masjid, mga ilang araw, uminto na siya kasi baka isipin nila na obligado. So, ibig sabihin, pwedeng gawin sa bahay. Kaya tinatag doon na tarawih kasi kailangan magtatarawih ka, raha, ibig sabihin, yung relax ka na. Pero kapag ka nagtatarawih ka na inaantok ka pa rin, hindi yun daw masasabi na tarawih kasi hindi ka relax kasi parang ano ka, hindi ka tawag doon, masaya. So, mas maganda doon, uminto ka na, umuwi ka na lang sa bahay. Tapos naka-relax ka, saka na lang mag-witr kahit mag-isa ka. Allahu Akbar. Lima, tulad ng mga iba nagtatarawih, may haligi dyan, di ba? Dahil pinapagod, nakaganon siya doon siya nakatag doon. O sige, kahit na mahaba. Ayun ang sinasabi. Hindi focus na lang, hindi relax. Uwi ka na lang sa bahay, doon ka na lang. Kasi, pero kaming kilala na, engineer yun. Pagka magsasala kami, kasi medyo matanda na, hinahanap niya yung kasi haligi, di ba, sa loob ng masjid. 2 yun. Kung mayroong ano doon sa kabila. Pag nagsimula na, kasi ang binabasa yung buong Quran, nagtatamat yung imam. O sige na, sabi na kahit 1 oras kayo dyan, nakagano siya sa... Pero hindi mo pwede pagsabi kasi sila yung may-ari ng masjid. Ano lang, sasabihin mo lang mga ano, engineer, ba't? Napapagod ako kayo, mas maganda, nakasandal ako doon kasi kahit na mahaba sabi niya. Yun ang hindi pwede. Kasi ang pagsagawa ng pagsamba, hindi dapat tayo magkaroon ng parang tinatamad tayo. Sa pagdarasal, huwag tayong magdarasal na parang tinatamad ka. Di ba sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, may isang sahaba na nag-iikot sa umrah. So masyadong mapagkumbaba ba? Naglalakad siya, yung makikita mo na mapagkumbaba, pinano doon ni Umar ibn al-Khattab. Sabi na, kailangan magpakita ka na pag magsasagaw ng pagsamba, yung makita ka na, di ba? Hindi yung, alam mo, sa pagdarasal, mas serious ka, parang inaano ka, yun ang problema doon. Kasi kasama rin yan sa pagkaka-concentrate natin sa pagsasagaw ng pagsamba, yung magpapakita tayo na serious tayo. Ang problema, minsan may mga palabiro. Kaya pati sa loob ng masjid, nagbibiruan sila. Di ba minsan, sa amin sa may mga nagdadarasal, pero sanay pa rin sila sa pagbibiro. Sa amin, may malong, mga nagsasala sa amin, mga imam malong. Pag may malong, walang prepare. Isang kapatid natin, pag patirapan niya kasi nagsusuna, malungo yung isa sa inawa niya. Patay! Galit na galit. Eh sa masjid, muntik na magsundukan sila. Birin mo, nakapatira pa, siyempre, subhana rabbil alamin. May itong kilala ko, yung gumawa mismo, mili na rin sa amin yung kilala na mayaman. Sabi ko, paano niya pa nagawa? Biniro niya kasi nandun sa, nakaupo kami kasi nagsusunod. Ginanong niya, patay. Hindi sira yung sala niyo, Ustad. Sila kasi nahawakan. Oo. Pero ang may kasalanan, Yung nagbiro.
sa loob ng masjid, mapapansin nyo rito, di ba, pagka may narinig sila mga salita, mapapansin nyo rito, nagagalit sila. Pinangangalagan sa loob ng masjid. Pilipino. Ewan ko sa Maguindanao, isa Marano, yun ang mga isa Marano. Sa Maguindanao, sino yung may maganda dito? Pero, meron ding meron ding experience. Lalo na sa yung mga hindi nagpo-close ng cellphone. Pagkatapos ng sara, gano'n talaga yung start ng... Maganda, nabanggit yung cellphone na yan. Ako, ang cellphone ko yata, ilang taon na ito, hindi ako lagi yan silent. Yung kami nagsalita, Lagi silent ako kasi kami ng adyo. hindi nga tanong ko kasi hindi natin alam kailan yung mga tumatawag. Napakaano pagkasalog ng masjid. Nung mag-jump kami study, kami Sanay natin i-select natin para hindi tayo nakakaano, di ba? Tama yan, tama yan. At saka nakalagay sa masjid, bago pumunta sa masjid, nakita nyo. Si Sabarrawa, may kasunto ka sudot. Ay, Jalal, yung pakain, dumating na Nakalagay siya. sa masjid. Nandiyan, tumatawag. Yung Carmen, dalawang mga magkaibigan. Yun Alam niyo, may tatlong, may mga Saudi, galing dito sa Saudi, bumisita sila sa Pilipinas. Inikot nila ang mga masjid. Tinatawag na mga, di ba, may mga tablig, pupunta sa mga masjid. Napadpad sila dun sa lugar namin. Yung nag-imam, yung sabi ko, hindi niya nasalit yung cellphone. Ngayon, yung mga Arabo, Saudi mismo, sa harapan nila kasi siyempre, mga Saudi, di ba, walang tatay doon, mga Saudi yan. Nagsimula kami ngayon, Maghrib. Nagsimula ang Fatiha, nagsimula yung tawag. Ang problema yung tono, iba pang tono, yung tono talaga ng music talaga. Galit na galit yung, di makapagsalita kasi nagsasalat. Meron naman kasing Sa unang raka, di mabuti, minto na yung hindi niya mapatay-patay, di ba? Nawala na. Sa pangalawang raka, patay na. ganun naman, nagsimula Fatiha, may tumawag na naman. Ganun. Alam mo, nung after sala, ano ang sabihin ng Saudi? Shaitan! Grabe, galit na galit. Shaitan! Pinagalitan niya. Hindi siya binabi ng Satan si Imam kasi yun ang Imam talaga doon. At sinabi yung Satan yung cellphone mo. Sinira niya yung natin. Sabi niya, bakit hindi mo sabi niya silintihan? Siyempre, inamin pa rin ng Imam na nagkamali ako. Hindi na maulit. Sabi niya, dapat kasi Imam ka. Dapat, di ba? Dumating na. Maaaring siguro nakalimutan siya. Maaaring nakalimutan. Yung ano rin na yung courier din noon. Ha? Yung courier, alam niya na oras na sa kayo. Oo. Saitan ngayon. Kaitan ba? Satan na siya. Siyempre, bilang Muslim, alam mo ang oras na sa kayo. Hindi kasi may mga emergency na hindi maiwasan. Mayroon naman, walang emergency, basta lang wala siyang pakialam sa sala. Kasi yung tumatawag, hindi nagsasala. Walang pakialam. Start, Oo, tama. kita ba yung may ganun, magdala-dala ka lagi ng ganito? Ayan, ayan ang sinasabi natin. Mga, Speak. alam niyo, mayroong inipost. Marami sa isang Arabo, parang Misri, tinatanong siya, sino si Allah, tapos maraming sinasagot. Tapos yan, ano to? Bida. Parang yun ang sinabi niya, bida. May mga ibang scholar na sinasabi nila yan na bida. Pero mayroong iba na hindi po sila naayon. Ito, totoo. Isang scholar nakapagtapos sa Riyadh. Doon siya nakapagtapos. Matagal kami magkakilala. Pagka nandun kami sa masjid, bilang scholar, ginagalang ko siya. Siyang pinapa-imam ko doon. Pero lagi may dalang ganyan. Dito nakapagtapos, di ba? Pagkasalam namin, talagang ginagamit niya. Siyempre, alam yun, di ba? Biniro ko siya kasi magkatapat kami. Pagkatapos yung mga yung nag-uwi na, dalaw lang kami. Sabi, Sheikh, pwede kita matanong? Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung hawk na yan, di ba? Sinasabi ng mga scholar, bida, galit na galit. Siyempre, alam din siya, di ba? Sabi na, kumbaga sa atin, maniwala ka sa kanila. Parang naging bida, sabi na ito. Anong kinalaman dito? Sabi na, may mga talaga minsan na mga patwa
hatol na hindi matanggap-tanggap. Okay. Sa panahon ng mga sahaba, kung mayroong ganyan sabi niya, pwede nila gamitin yan. Bakit? Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lagi may dalang bag. Mga nakalagi bato. Pag nagbabanggit siya, inisisa niya yan. Para may... Kasi makiba yung may binibilang ka, di ba? Sigurado kasi Oo. natin, tama yung mga pagilang eh. Sa panahon yun, wala silang ganyan na mga pabrika na gagawa, di ba? Pwede nila sabihin, kaya sabihin na ito, sa akin, hindi bida sa akin ito. Kasi kung bida, nakapagtapos ako sa ano, bakit ito ginagamit? Ang ang pinakamainam sabihin niya, kamay. Kasi ito yung ipinagkalob ng Allah at saka ito yung talagang, ang pagbabangit pa, ganyan. Saksi. Eh, Ustad, lumalak ka Ustad eh. Ito, sakto talaga sa 33. Di ba may... May vaccine katwera, may scholar na narin yung Ustad, sabi niya, bakit mong araw di manong sa cellphone? Bakit may cellphone ng Quran? Kasi iba katwera nila, sakto bilang ito, saka may minsan nalalaktawan. Yung ibang maalam na ano, ayun ang opinion niya sa mga narinig ng Ustad. Iba naman nagsabi, di ba? Sabi niya, Yung- unang araw, bakit iba nung araw, bakit yung Digital. cellphone? Bakit yung ano, may Quran ng ano, cellphone ng Quran Oo. ng ano. So, hindi mo pwede nagkakaroon ng mundo, nagbabago ang ano, hindi mo kasi bigaya sa... Hindi, ang ibig ko sabihin, may mga bagay na hindi naman na kung pag-iisipan mo, yung bang di ba? Kaya may mga ano, bakit lahat bida-bida, di ba? Parang ganun. May mga tao na ganun, di na ka makakatis. Bakit lahat bida ba? Eh, ang isipin mo, pati yung pag sa khutbah ngayon, pinasok pa rin na ano. May mga eskwela na talagang yung pagbangin na sa huli na may binabanggit ng mga imam, sabi daw ng isang scholar, yan bida pa yan. Tapos ipinakita sa kanya yung mga scholar na nagkukhutba, binabanggit nila. So ibig sabihin pati itong mga imam, mga bida lahat. Kasi sabi na bida, sabi na yung pagbanggit ng Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yan. Mayroon siyang video na ipinost sa ano, sa social. Doktor siya, yun ang sinabi niya, doktor na sa Islam. Ang problema, pagkatapos sabihin na bida, ngayon yung nag-upload, ipinakita yung mga imam sa Makkah, sa Madinah na nagkukhutbah sila. Tapos yung binabanggit nila na Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sabi niya, ibig sabihin kung bida, totoo yung sinasabi na lahat sila bida. Bakit ang ngayon ginagawa nila? So ibig sabihin, may minsan na mga tao na nagbibigay ng fatwa, hatol, hindi matanggap-tanggap. Ayon sa Stad, may laro pa ako, sarili. Stad. Pag minsan nagsala ako sa masjid, Stad, may nakita ako nagsasala, pinasong papel, saka bato. Ay, iba na naman yan. Yan ang bida. Yan ang bida. Siya. Marami na kasakot mong karakter si Ayong Bro. Dapat tulad tinanggal mo kung nakakita ka tinanggal mo. Hindi, magandang gagawin mo daw. Sino ba yun? Meron daw. Tinatapon nila. Sino ba yun sa atin? Sa sala namin sa Jubil. Pag nagsala yung mga ano, dati may tag-i-size ng bato. Mga Kaya nabanggit kayo ng Stad eh. Pag uwi na nakahapon, yung safety officer na kasama ko, yung supervisor doon, kakapain niya lahat ng pag-inom ng usana doon. Lahat agad yung durog niya. Ang ginawa nga ng mga ano, lagi nagdadal durog. Ang dinestin naman ng mga brothers ng mga India o Bangladesh. May papel doon sa may mga sa yung duduan na ano sa mga Twitter. May special na pakat sa baba. Yun ang pinagpupulit niya ng mga ano siya yun ang pinagpupulitan. Kasi wala na yung bato eh, durog na eh. Nagpulit naman sila doon sa mga papel. Sa totoo lang po, Kasi yung adan nila Muhammad sa ating pagiging isang Muslim, bilang Sunni, maraming pagsunod. Kasi, siyempre, may mga nag-Muslim din na siya ang kanilang pinasok. Diba? May mga ganun. So, yun ang problema. Nag-Muslim na siya, pero ibang napasukan niya. Karamihan po yung sa Pilipinas. O kasi, ang balita, may ano daw. Diba? May pera. May pera. Yung iba doon, may pera talaga na sinusuportan ka ng pera. Diba, nagbigay sila rin ng mga scholar yata, mga babae. Kaya maraming mga naging estudyante nila na mga babae, problema doon, pagkatapos mga siya. Kaya ngayon, ang Saudi, mas marami silang tinatanggap ng mga babae kasi isa rin yun na baka doon sila mapunta.
Ang hindi pa maganda doon, nung mapupil sila ng scholarship sa ibang bansa, pagkatapos pag-uwi sa Pilipinas, yung mga nagiging alin nila. Oh, may tama. Correct yun. Yun ang gagawin lang mga missionary na. No? Iba yung akida na ina-apply nila doon. At maraming naniniwala dahil nga ay sila ay Mga eskwela, mga maalam. Aral, oo. Di ba kung papakinggan niyo sila, di ba may mga naglataran sila, nagsasalita sa may mga Maranaw, Maguindanao. Ang sikat sa Maynila, parang mga Maranaw yata. Nakikita sila, di ba? Mga kadibit sila ni Indasan. Mga kadibit sila ni... Marami sila mga naging kadibit doon. Pero hindi naman sila marami. Ilan sila? Sa amin sa Marawi, hindi sila pwedeng lumantad doon. Pero mayroon sila mga... Patago-tago. Di, mayroon sa masjilar na lantaran, maliit. Nadadaanan daw sa Basak area. At mayroon din sa baba ng Imisyu. Mayroon din, maliit. May kumikilos sila ng pailalim, may kumikilos sila ng masikreto. Mayroon akong kamag-anak siya, pero yung mga anak niya, hindi na sila pinipilit. Magkakaiba-iba sila. Yung isa sumasama sa akin palagi. Pero natatay niya siya. Pagka sabi niya, ano bang gagawin sa tatay ko? Sabi ko, siyempre tatay mo yan. Pwede tayo sumunod sa kanila basta sa mabuti. Pero kung ituturo nila sa inyo, iutos sa hindi maganda, pwede ka sumuhay. Sabi ko, yung sa tungkol sa pagsisyada, lahat ba ng mga normal lang na mga brother na magpapasyahada sa naghihingalo o may sakit, alam mong wala nang lunas, tanggap na rin po ba yung pagsisyada? Matanggap na. Kahit hindi po siya makapagsalita, basta lang sasabihin natin sa kanya, pakinggan mo ha, itong sasabihin ko, tapos sundan mo lang kahit layunin lamang. Kahit ordinaryo ng mga brother, hindi scholar, Hindi. Kahit sino yan, basta marunong ka magpasada. Kasi ang sabi ng propeta, Lakino mautakum, la ilaha illallah. Ibig sabihin, ituro ninyo sa mamamatay sa inyo, manginalo, sabi mo, yung la ilaha illallah. Pero hindi obligado ay maalam, eskolar. Kahit tayo lang. Alam mo, pamilya natin, marunong tayo magsada. Basta ang pinakano doon, sa oras na babagid kung sino nakakapagsalita. Kasi hindi po pwedeng tuloy-tuloy na nabanggit yung la ilaha illallah, tapos ulitin mo na naman. Hindi, kasi pag nabanggit yung la ilaha illallah, huwag mo siya pagsalitain ulit. Hanggang doon lamang. Bakit? Kasi maaari na ilang segundo, mamamatay siya. Pero kapag inulit mo, ulitin mo kasi hindi ka pa namatay, halimbawa. Di ba? Parang ganun, di ba? Kasi yung iba baka hindi marunong, ulit-ulit. Kasi inisip niya, hindi, ang sabi sa hadith, narinig ko kayo, Ustad, ang huli niyang masabi. Siyempre, hindi pa patay, di ba? So, baka ulit-ulitin niya. Ang problema, pag inulit niya, doon siya natagpuan ng la ilaha, tapos hindi na wala na. Di, nabanggit niya, katulad ni Firaun, walang Diyos. Nabanggit ko, nagsyado ko na si Faraon. Si Firaun nagsyada kasi, Complete, oo. di ba yung wazir niya, sasabihin niya sa kanya kung kailan siya, parang mayroong magic din, Kung naniwala na siya kay Musa. nung babanggit yung la ilaha, Wala, doon na lang, nasa sinaksya niya, walang Diyos. Maliban sa kanya kasi yun ang tinutukoy sa Quran. So ibig sabihin, kahit hindi po ustad, kahit sino, basta marunong tayo magpasyahada. Hindi naman syahada yan, kasi magkaiba. Magbanggit ng la ilaha illallah. Ang syahada, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yan, hindi. La ilaha illallah. La, isisin mo. Ilaha illa Allah. Pero kung kaya niya yung diretso, alimbawa, mauna ko ngayon, alimbawa, sasabihin ko, pakinggan mo, kasi ako, maraming dumaan sa akin na sa Pilipinas. Pakinggan mo ko muna, sasabihin ko na mabagal, tapos pagkatapos ko, ikaw ang magbanggit. Kung makakapagsalita, dapat marinig mo siya. Pag hindi makapagsalita, sabihin mo kahit hindi ka magsalita, basta sundan mo na lang pagkatapos ko banggitin. La ilaha illallah. So pag nabanggit niya, tapos na. Kung i-stroke naman siya, Ustad. Yung kung hindi siya makapagsalita, magsabi ka lang, siya lang dun. Kasi parang Pakinggan mo la ilaha illallah. Banggitin mo sa layunin mo na lang. Tapos wala na. Oo. Hindi na ulitin.
Pero ibig Di ba, sabihin- mayroon akong naikwento na matali kong kaibigan, bibisita kami sa kanya, pagbisita namin, Assalamualaikum, kasi alam namin na may sakit. Hindi kami binubuksan. Bakit hindi, Assalamualaikum, pinalakas na, Assalamualaikum. Maya-maya, nakanirim sigaw, umiyak sila. Yun, pagka lumabas yung isang anak niya, nakita niya kami, sabi na, nandiyan pala kayo, pasensya kayo kasi hindi namin kayo narinig. Sabi, bakit may sigaw dyan? Yung tatay ko namatay. Pero napakaganda yung kwento. Matagal yun na nagkasakit. Hindi talaga makaupo, Pero sa oras yun na mamamatay siya, para bang medyo nakasandal sa sa pader. Tapos tinawag niya yung mga anak niya at saka yung asawa niya. May anak na 6. Kinuti sa amin mismo yung anak niya. Sabi niya yung ginawa niya kasi pumasok kami, tapos nagkwento sila. Nandiyan yung asawa, babae, yung mga anak. Sabi niya ako ay parang alam niya. Kasi may tao daw na parang binibigyan pa rin ng alam na sabi niya parang magpapaalam ako sa inyo ngayon. Iwanan ko kayo. Tapos ang maiwan ngayon ng tatay ng magulang, yung nanay niyo, di ba? Kaya asawa ko, ikaw ang bahala sa kanila. At kayo rin maging masunurin kayo sa nanay niyo. Magpatuloy sa mga gawin mga mabubuti. Tapos sabi niya sa asawa niya, pakinggan mo ang babangitin ko. Magbabangit ang la ilaha illallah. So yun, pakinggan mo. Nagbangit siya, la ilaha illallah. Tama ba? Sabi niya. Iyak tuloy yung asawa niya, siyempre. Parang nagpapalam, di ba? Kaya sabi niya, bakit gano'n ka? Tama naman yung pagbanggit mo. Sabi niya, ulitin ko. Inulit niya ulit daw. La ilaha illallah. Sabi niya, tama ba? Yun. Lalong umiyak yung babae kasi siyempre, parang nagpapalam. Ginawa niya pangatlo. Kasi hindi sumasagot yung babae. Siyempre, alam niya na tama. La ilaha illallah. Pak, doon na wala. Doon naman, pagkabangit ng pangatlo. Kaya sumigo sila lahat. So di ba, yung hadith niya, tumbok na tumbok sa kanya, man kana akhiru kalamihi, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Kung sino man ang huling kanyang mabanggit, ay la ilaha illallah, pasok sa paraiso. So tanggap pa rin yung ustad kahit sa cellphone lang, naririnig niya. Yan pa rin yung Opo, kahit na. Manakiro ka lang. Kahit na kasi- Pagkatapos ng ustad, pwede mo rin sa tayo mga. Opo, mayroon ako pamangkin na nang malapit na mamamatay, ako ang tinawag nila rito, ako nagpasyada sa kanya, sa cellphone, naka-speaker. Kasi yung ustad na... Pwede rin. Guys, may tanong. Yung pagkain natin, Manakiro ka lang. Manakiro ka lang. Manakiro ka lang ni la ilaha illallah. man kana akhiru kalamihi, man kana akhiru kalamihi, kung sino man ang huling kaning mabanggit. Kana akhiru kalamihi, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Tayo, pwede rin tayo kahit na dito tayo sa Pilipinas nila kung kamag-anak natin. Pero loudspeaker yun. Pero ano po, habang ginanggit ko yung la ilaha illallah hindi mo yung luha ng nanay. Kahit sino ustad, Sabihin, kahit pa makasalanan hindi ng mo- tao, pag yun ang nabanggit. Basta Muslim bro. Teka. Muslim siya, di ba? Okay. Kahit na makasalanan, Muslim ustad, pag- gagawin mo pa rin sa kanya, pero tandaan po natin, maniwala po tayo, alam pa rin ang tagapaglikha kung anong mayroon sa atin. Imposible na mababanggit ng tao ang la ilaha illallah na hindi siya, Kung wala siyang kanin mong lain. Muslim siya pero hindi sumusunod. Imposible yan, maniwala kayo. Kasi kung halimbawa, makasalanan tapos mabanggit yung la ilaha illallah, parang nandadaya, di ba? Parang ganun. Kaya hindi yan papayagan ng Allah na mabanggit niya. Maniwala kayo. Lahat ng mga makasalanan, alamin yun, namatay na sila. Meron nga Iba pang mga sinasabi nila. Oo, asawa. Di ba yung halimbawa, sabi nga nila? Halimbawa, kung anong niluluto mo, pag yan ay, ano to dun? Yung amoy niya, hindi magbabago nga yun. Kung manok, imposible. Maging baboy ko lang isang sa. Magiging at tilapia. Pero dahil kamag-anak pa rin natin siya, walang problema. Ituro pa rin natin sila. Malay natin, di ba? May sekreto pala na gawain na pag hindi mo alam. Pero kung yung non-Muslim ustad, non-Muslim, tapos sabihin mo sa kanya la ilaha illallah. Ay, hindi na. Hindi, magpapaliwanag ka muna. Paliwanag muna. Kung hindi Muslim, magpapaliwanag kayo muna. Ano, ito yung Islam. Handa ka ba tumanggap? Pag sinabi niya handa, yun, doon mo ipapasok yung shahada. Shahada na, hindi na la ilaha. Ashhadu, pag namatay yun,
katulad ng ginawa ng propeta sa isang bata, pinasyada niya at namatay, pasok sa paraiso. Oo nga, siyempre may mga kamag-anak tayo, di ba? Pamilya tayo. Lalong mga magulang natin. Sigurado natin, pagka oras na mamatay sila, nandun na tayo. Magpaliwanag tayo at pasahadayin sila. Pag nagsahada, ibig sabihin, pasok siya sa paraiso kasi nabanggit na yun. Di ba may mga naikwento, di ba? Yung nanay nila, napasada nila daw. Si ano yata, sino pa yun? Si Rab... Si ano rin, ayun, buhay pa kami ng ganyan. Ah, tama. Si Mikael. Di ba? Oo, ano? Siya rin pasada sa akin yan. Dinala niya para doon sa ano, sa Golden Moss. Pero kung halimbawa, sa Pilipinas sila, kamag-anak natin, kung mayroon tayong kilala na ustad, maganda rin. Papuntahin doon sa bahay. Pero pumapasok pa rin yan yung sabi mo, Ustad. Once na nabuhay ka dito sa mundo at hindi mo yung sinasagawa yung gusto mo ba may mga sabihin ng la ilaha illallah. Mahirap. Isipin mo yung Muslim ka eh, di ba? Mahirap. Yung Muslim niya nakilala ka pa sa Subhanahu wa ta'ala ngunit hindi siya sumusunod. Ang nasasabi niya yung mga gusto niya sa mundo. Anong oras po natin? Baka sumubra? 33 na sa 33. Sumubra tayo. Oo, sumubra. Sige na. Kasi mamaya siseko na. Wala din. Okay, subhanallah. Kaya mo na tayo. Sa Sunday po, pagka okay na yung papel lahat daw, yun ang sabi ng sponsor niya, magpupos tayo. Pumunta tayo pagka may oras tayo. Pag wala, dito na rin, nag-apply tayo dito na ilibing. Sana matanggap yung kasi tinanggap nila, hindi ko alam kung magbago yung sponsor niya, yung sponsor. Yun ang in-apply ko dito, pero yung sponsor niya doon sa, pero kung may yung hospital, dito sa, kasi malapit. Kasi siyang inilagay na pangalan doon. Siyang susunod. Siguro makakusapin siya, dito siya, dito lahat ng mga kamag-anak, mga kaibigan. Ang kinusap ko, pumayag, sana hindi magbago.